Mga boss, welcome back at may gagawin tayong Sakura, yan 735 kay kuya Richard Marabilla. Ang problema daw ay isang channel ang gumagana, yung isa hindi. So prepare natin, i-testing muna natin. Okay mga boss, so tinisting ko ngayon, pinower on ko siya ng ganon, tapos may kabit ako na speaker. Ang problema mga boss, hindi ko man lang narinig na nag-switch yung relay at wala talaga siyang sound. Sabi kasi ng may-ari isang channel lang daw ang gumagana, pero nung tinisting ko, pinulyom natin dito, wala, nakano na yung volume. Tapos umaandar naman yung pan. Kung mapapansin nyo dyan yung pan, ayan, ayan sa gitna, papatayin natin yung hihinto yung andar ng pan. Ayan, tingnan nyo, ibig sabihin pumapasok yung audio. Pag binulyuman mo, yan, mapapansin nyo yung pan umaandar. Baba ko yung volume. Yan, hihinto na yung pan kasi wala nang audio. Ganun kasi yung mga pan na yan, may pag may audio. Kaya lang hindi nagsiswitch yung relay, tapos wala talagang sounds. Ang sabi kasi ng may-ari, isang channel lang daw ang gumagana, pero nung testing natin ngayon walang sounds. Hindi ko muna binuksan. Ayan, nakaano pa. Kung mapapansin nyo, naka-seal pa yan, naka-seal pa. Hindi pa yan na-repair. Hindi ko pa binubuksan kasi i-confirm ko muna sa may-ari, kasi sabi nga niya isang channel tinistingan natin, hindi nagkaka-sounds at saka walang relay. Antayin ko muna yung sabi niya para may ebidensya tayo na hindi pa na. So update ko lang kayo mga boss. Okay mga boss, nakabukas na to at naka-power on. Binuksan ko na kasi sabi ng may-ari baka nadabuksan ko na lang. So ngayon ang gagawin natin dito mga boss ay hindi nga gumagana yung relay kanina pa to. Itong relay niya, iba na yung relay niya, dalawang maliit na. So checkin natin yung output kung baka may DC out dyan, pero tiningnan ko kasi kanina buo naman yung fuse. Ayan tingnan nyo. Sukatin natin yung isa. Ayan, 0 yung DC out. Ito yung output ng ng bawat channel, ito naman yung isa. So meron siyang DC volts nga yung isa, kaya hindi talaga magsi-switch yung relay. Then sa naman, tingnan natin sa tester na kung may audio yung isa. Lagay ko muna, ipalit ko muna dito. Ayan, injikan natin yung injikan natin tong ay mali yun. Injikan natin kung may audio. Boss? Ayan yung may-ari, shout out. Binidyohan ko lang kasi papakita ko sa iyo. Sige lang, okay. So wala talaga kuya, ang problema nito. Ang problema, ayaw mag-switch ng relay. Ayaw? Oo. Kasi ang sabi mo sa chat, tawag dito, gumagana pa yung isang channel. Oo. Ngayon, ang nangyari kasi niyan, gumagana lahat. Yan, may-ari. Yung tawag nito, Yung yung isang channel niya, parang gumaganon yung speaker. Natuluyan na kasi ito nga Natuluyan? chinik ko sa tester, ayan, may audio yan. Oo. Kala, nakababa ata yung volume. Gumagana yung pan, pero ayaw ayan gumagana dito. Sumasayaw sa tester yung ayan pero yung isa wala. Natuluyan talaga? Oo. Sige. So anong nangyari, yung isa nagkaroon ng DC out, kaya hindi hindi magsi-switch yung relay. Oo. Mayroong voltahe kaya nag-protect na yung yung relay. Double check mo din yung speaker mo, baka nadali yung. Kasi mayroong mayroong 14 volts na pero hindi naman gaano makakasunog ng speaker to May nasusukat tayo na DC volts yung Oo. 9, yan, 9. Mayroong pag may audio nagbabago, pero pag nakasara yung volume, nagpipick siya sa 9. Kanina 14 pa yan tumataas, bumababa yung supply niya. Kakalkalin ko pa yan, tapos na tawag dito, hahanapin natin kung saan ang sira. Kailangan mapatino muna yung isang channel. Baka kung hindi ako mamaya, itutuloy-tuloy ko to. Oo. Kung madali lang ang sira, ituloy-tuloy ko na. Then baka bukas chat kita Oo. kung ayos. Oo. Binibidyoan ko kasi sabi ko pagdating mo, baka kinat pa nga kita kung pupunta ka para kung may pakita ko sa iyo na hindi talaga siya gumagana. Oo.
Natuluyan. Bago pa to eh. Na ano pang eh. Kumbaga ako pala nakatanggal ng silyo dito eh. Ikaw nga lang din ng unang-una dyan eh. Kasi nung tinigil ko yan, kasi sabi ko parang malakas na yung ano niya eh. Masisira yung speaker mo nun. Hanggang sa nag-protect na. Ayun ko lang kung ano. Kasi plano ko na rin kasi palitan yung speaker ko kasi matagal na rin yun eh. Oh, palitan mo na. Oo. Ano ba yung speaker mo? Yung crown na ano? Crown na jackhammer ba yun? Anong model? Di ko lang maano kasi nawala na yun. Eh kung matagal na, palitan mo na. May pambili ka naman ata eh. Anong problema dyan? Kung may pambili, di palitan. Oo, palitan na siguro. Eh, pero ito, bago lang to, nauna yung speaker. Ano na yung speaker? Mga ano na yun eh. Mga 7 taon na yata yung speaker na yun. Samantalang yan, wala pa 1 taon yan. Oo. Wala pa tong 1 taon? Nasira na agad. Mga ilang buwan mo to na-stock? Mga 1 buwan ko lang na-stock yan, hindi ko na pinatulong. May kasama tong equalizer? Ano? Wala. Siya lang, tapos nagloko ng ganon? Oo. Kakaiba yung sira niya eh. Kasi tiningnan ko agad yung fuse kasi sabi ko kung sabog ang fuse, malamang sa malamang ano yan, may nasibak na ano dyan, may nasibak yan na transistor. Oo. Eh wala naman, titingnan ko na lang dyan kung ano talagang ano, kung saan nagagaling yung DC out niya. Maaring dito sa amplifier o ano, so ihang ko muna yung ano doon, yung effector loop, tapos kung hindi naman, kung mawala yung DC out niya, andito sa ano, kadalasan yan mga pihitan o kaya ano, GRC 4558 na op amp yung problema niya. Kasi bago pa nga to eh. Malikabok lang pero bago pa. So gano'n na lang siguro. Sige, Videohan ko na lang ito mamaya, ituloy ko na lang. Okay mga boss, so ang gagawin natin dito ay tinanggal ko muna yung pan dito sa taas. Tapos, tika lang. Para malaman natin kung saan yung DC out niya o saan nagmumula yung pagkaka-DC out ng isang channel, tatanggalin natin tong effector. At napansin nyo nga, nagkwentuhan kami ng may-ari kanina, pumunta talaga siya kasi hindi siya makapaniwala na nautuluyan na. Kumbaga, nung una daw, yun nga sa kwento niya, nagpupugak-pugak lang yung isang channel dati, tapos na-i-stack niya hanggang sa yun nga dumating sa akin ano. So puro kwento, tuloy na tayo. Tatanggalin muna natin tong effector loop. Yan. Tatanggalin natin yan. Kung may DC out pa tayo masusukat dito, ibig sabihin andito sa main amp ang problema. Kung wala naman, kung mag-normal na siya at mag-switch na yung relay, ibig sabihin mga boss, andito ang problema natin sa harapan. Iisa-isahin natin yan. So suyurin natin kung bakit nagka-DC out. So tingnan natin, i-on ko na. Then susukatan na natin dito ngayon. Meron pa rin, ayan oh, 14, negative 14. Yung kabila, wala. So para ano natin yan, para matroubleshoot natin na maayos, kakalasin natin tong board, tapos titingnan natin. Susundan natin kung saan papunta tong ano. At kung saang channel yan, kung dito ba o dito, para makapag-focus tayo. Kalasin ko muna itong board mga boss. Okay mga boss, so ito yung channel na may DC out. Dito tayo nag-inject. Dito natin na-detect yung may DC. So titingnan natin o babaybayin natin to kung saan to papunta, kung dito ba o dito sa kabila. So ito yun. Ito. So pag binaliktad natin yan, pag ganun. So ito yun. Ito yun mga boss. So ito yung coil na yun. Tingnan natin. So papunta nga siya dito. Yan. Tatakbo siya dito hanggang dito. So ito yung channel na may problema. Ito yung channel na may problema. Nahahati kasi ito mga boss, ito yung pagitan nila. So dito tayo magpo-focus kasi kung mapapansin natin, papunta siya dito. Yan. So dito yan. Pag ganitong sira naman kasi na mababa lang yung DC out niya, parang nasa 14. Kanina nasukat natin 9. Bumababa, tumataas. Wala naman sigurong sirang power transistor yan. So possible yan mga differential transistor o kaya kahit sa bus o kaya mga leak na ceramic capacitor. Malinis pa po to kasi sabi nga ng may-ari, wala pa ata daw tong 1 taon. Yan. Isa natin. So diyan tayo magpo-focus ngayon. Itong isa wala namang problema, hayaan na natin yan, dito tayo. So balik tayo.
balik na rin natin. So dito yan mga boss, yan. Maganda pa, wala tayong nakikitang kalawang, wala namang ano dito, kaya hindi natin sususpect yung kalawang. Kakasabi ko lang bakit may ano ba yan, kakasabi ko lang walang kalawang, ano ba to? Kala may kunting kalawang pala mga boss. Naku po, wow, mali tayo doon Ano to? Ba't nakaganito to? So, ang magiging ano dyan natin, ang magiging suspected natin dyan, mga leaking na transistor. Yan. Wala na tong ano mga boss, ang gagawin natin dyan, wala nang aksaya pa ng oras. Wala nang patumpik-tumpik. Kakalasin natin tong mga maliliit na transistor yan. Actual nating papalitan yan para isang bagsakan. Hindi na tayo mag-isa-isa dyan para madali tayo. Mura lang naman yung mga ganito. Kaya palitan na natin lahat yan para sigurado. Kasi naglilik na minsan yan, nag-change value. Sana dito lang yung pinaka problema niya. Yan. Kalasin natin tong lahat. Kakalasin natin yan. Ayusin natin yung Maganda naman yung board, wala pa naman siyang corrosion, Wala pa siyang tawag dito, wala pa siyang problemang malala. O talagang maganda pa yung board niya. Pero magpapalit na tayo ng transistor. Okay? Kung maiksi lang tong video natin, sabay ko lang sa video yung pagtanggal. Pero kung kung medyo matagal to gawin o matabaho, malamang makakat to. Tingnan lang natin ba magawa din natin ng mabilis. May sabay natin to. So nilalagyan ko na ng panghinang para mabilis tanggalin. Kasi kung walang panghinang, matagal pang tunawin. Bilis tayo. Sabi nga nila pag ganito wala nang troubleshooting na tinatawag. Pero troubleshooting pa naman tawag dito Kasi analyze mo naman kung paano gagawin Okay? Natanggal na damay pati isa.
Okay, natanggal na natin. So ito yun. Ito. Kuha ako ng transistor. Subukan nating palitan. Yan, meron tayo dito. Ito 5401. Ang design nito halos sawig lang naman sa ano, sa 502 concert. Bali apat-apat siya. Yan, apat na 5401. Apat din na 551. Yan. 551. Madalas kasi ito sa mga ano eh, sa ibang amplifier. Kaya lang kung wala kayong maraming pyesa, mahirap din talaga mag-actual ng ganito o ano kung kulang yung ano. Magtsatsaga talaga kayong isa-isahin para ano, makumbok yung pinaka ano. Ito kasi mabilis ang ano, para hindi na mag-isip-isip pa. At sana dito ang sira. Pag hindi gumana, move on tayo. Check pa natin yung ibang pyesa. Okay mga boss, susunod na gagawin ay linisan natin ng thinner yung pinag-anuhan hinangan natin. Yan. Double check natin kung may nagdikit sa hinang. Okay naman. Okay, balik natin.
Paano ba to? Ayan. Okay. Ayan, paano ba ang posisyon natin ito dati? Pag ganyan. Okay, mamaya na natin ikabit yung dito, yung pan at saka yung ano. Unahin muna natin magsukat na. Aray, aray. Easy pa. Sukatan muna natin ulit. Ng DC out kung ano na ba nangyari. Yan, nakasit na tayo. Power on na lang, power on. Ayun, nag-switch na yung relay. Oh, meron pa rin ah. Bakit meron pa rin DC? Naku po, may hindi pa tayo na ano. Ikabit natin yung ano. Bakit meron pa ring DC? Papalit tayo dyan ng ano. Pero nag-switch na yung relay. Oh. Okay. Naglalaro pa rin ah. Pag ganyan hindi pa rin normal yan. Ito normal na. Oh. Naglalaro pa rin mga boss, may iba pang sira yan doon. Kahit nag-switch na yung relay, try natin kapitan ng speaker. Try natin mag-load ng speaker. Kung anong ano niya. Duda ako eh. Wala. Teka lang, patayin ko muna, then kabit natin yung effector. Yan. Nilagyan natin ng holder. Saan ba sabi? Saan ba dito ata yung ano? Kailangan. Tama. Gumana na. Ayos. Kabila. O ayos na pala. Ayun lang, may umuugong mga boss. May problema pa, umuugong. Kaya ayusin natin. Baka may iba pa tong sira, patay tayo dyan. May nagagalaw, may ano, may naglulus. Umuugong siya. Ayun lang. May problema pa. May ugong siya mga boss. Check nga natin yung ano, DC offset nya. Ala, patay tayo dyan. Wala naman. Oh, wala na. Pero ano, medyo mataas pa rin ng konti. Pero bakit siya may ugong? Tanggalin ko nga muna yung effector. Kung uugong pa siya. Ulit natin oh. Oh, nawala yung ugong. Sa kabila. Nawala. Baka may naglulus pa doon sa ano. Baka.
Ayun, may kaluskos yung ano. May kaluskos pa. Kabila. May kaluskos pa mga boss yung ano. So may iba pang sira bukod dun sa ano, pero napag-switch na natin yung relay. So mga capacitor pa ata yan. Magpapalit tayo ng capacitor o ano. O wala na, capacitor na lang ang pwedeng may sira dyan. Either ceramic o electrolytic siguro. Sa kabila, mayroon ba? Wala eh, pero pag kinabit kasi natin tong ano, umuugong eh. Wala na rin. Tumutunog. Tumutunog ng mga boss. Kaya lang pag walang audio, may kunting kaluskos pa itong isang channel. Siguro isasama ko na itong mga capacitor. Dyan. Tapos lilinisan lang natin. Baka sa alikabok lang yan. Kakat ko na muna dito kasi gabi na. Magsasara pa ako ng shop. Bukas pa kasi ako. Sara ko muna siya. Balitaan ko na kayo kung ano nangyari dito. Hindi natin mabibidyohan ng tuloy-tuloy. Okay mga boss, so ganito nangyari. Nagpalit tayo dito ng ito yung napalitan natin. Apat na 68. Yan, ito mga boss. Yan. Ito yung napalitan natin. Nagpalit tayo niyan para sigurado na. Yan, ayun oh. Tapos ito munang speaker lang ginamit natin. Naka-power on pa yan. Kanina ko pa binuksan. Gumagana na to mga boss. Ayan o. Ayan. Nakasubwoofer tayo yan. So, inobserbahan ko kasi kanina, diba, napansin natin, nagpupugak-pugak yung sounds niya o ano, nagkakaroon ng popping sounds. Pinalitan ko yan, nilinis ko yung board, then pinaandar ko siya ng kulang-kulang 1 oras. Wala na. So okay na siya mga boss. At ibabalik ko na to, tatakpan na natin. Obserbahan na lang natin kung ano. Sa ngayon, ang nangyari dyan, nagpalit lang tayo ng ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maliliit na transistor at 4 na ceramic capacitor. 68, ito yung number nyo. Yan po yung number niya. Yan, 68 1 KB. Yan. Yan yung napalitan natin dito. So, yun lang ang naging problema sa ano. Ibalik ko na lang sa dati yung ano, wala naman kasi kanina ko pa to pinapaandar na ano. Itong speaker kasi ang ano ginamit natin para malaman natin kung magkakaroon pa ng popping sounds. Yan din kasi ang problema, sabi ng may-ari nung nag-usap kami kasi gumaganon daw to. Humihinga yung speaker nung una bago na tuluyan. So ibalik ko na sa dating ano, sa malaking speaker. Yan, okay na. Ay, tutong ba? Uy, ano yun?
So ayos na mga boss, at ibalik ko na dito yung blower. Then obserbahan ko lang to. Kung wala nang ibang sira, hanggang doon na lang yung video natin. Ayos na. Sakura. Sira yung isang channel. Okay na siya.